Patuloy na umiinit ang mga usaping legal na kinasasangkutan ng ilang personalidad na kilalang sumusuporta sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa pinakabagong pangyayari ay ang naging desisyon ng Professional Regulation Commission Board of Medicine na suspendihin ang lisensya ni Dr. Lorraine Badoy sa loob ng 6 months na magiging epektibo kapag naging pinal ang desisyon. Ang naging batayan ng disciplinary action ay ang mga pampublikong pahayag ni Dr. Badoy kung saan inyugnay niya si Dr. Maria Natividad Castro at ang Alliance of Health Workers sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Ang naturang mga pahayag ang naging sentro ng reklamong inihain laban sa kanya. Sa pananaw ng Board of Medicine, ang ganitong uri ng akusasyon laban sa isang kapwa manggagamot ay lumabag umano sa Revised Code of Ethics ng Medical Profession. Para sa regulatory body, may mataas na pamantayang etikal na dapat sundin ang bawat lisensyadong doktor, lalo na sa paggamit ng kanilang propesyonal na kredibilidad sa mga pampublikong pahayag. Matagal ng sensitibong usapin sa Pilipinas ang red tagging. Sa mga nakalipas na taon, ilang desisyon na rin ng Korte Suprema ang nagbigay diin na ang walang sapat na batayang pag-ugnay sa isang tao sa mga armadong rebeldeng grupo ay maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kanilang seguridad at reputasyon. Dahil dito, naging mas mahigpit ang pagtingin ng iba't ibang institusyon sa ganitong uri ng mga alegasyon. Hindi naman nakaligtas sa iba't ibang reaksyon ang naging desisyon. May mga nagsasabing isa lamang itong pagpapatupad ng umiiral na professional ethics, habang mayroon ding naniniwalang maaaring may halong politika ang mga reklamong kinakaharap ng ilang personalidad na kritikal sa kasalukuyang administrasyon. Kasabay ng isyong ito, patuloy ding nahaharap sa iba't ibang legal na kaso ang ilang personalidad na iniugnay sa kampo ni Rodrigo Duterte. Kabilang dito ang mga reklamong cyber libel, perjury, inciting to sedition, at iba pang kasong isinampa sa iba't ibang hukuman. Ang bawat kasong ito ay magkakaiba ng batayan at dadaan sa kani-kanilang legal na proseso bago magkaroon ng pinal na desisyon. Nadadawit din sa iba't ibang kontrobersya ang ilang dating opisyal at kaalyado ng dating administrasyon. May mga reklamong obstruction of justice, habang ang iba naman ay nahaharap sa mga investigasyon, kaugnay ng mga pangyayaring sinasabing naganap noong mga nakaraang buwan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang lahat ng mga ito ay nananatiling mga alegasyon hanggat walang pinal na hatol ang mga korte. Patuloy ring laman ng balita ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte na kasalukuyang dumaraan sa mga proseso sa Senado. Samantala, nagpapatuloy rin ang mga usaping may kaugnayan sa dating war on drugs, kabilang ang mga kasong isinampa sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ilang dating opisyal na naging bahagi ng kampanya laban sa iligal na droga ay patuloy ding sinusubaybayan kaugnay ng mga legal na proseso. Sa kabilang banda, sinasabi naman ng ilang personalidad na ang sunod-sunod na mga kasong ito ay bunga ng kanilang pagiging kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Para sa kanila, may elemento ng politika sa mga reklamong inihahain laban sa kanila. Ngunit sa kabilang pananaw, ipinapaliwanag ng mga naghain ng mga reklamo na ang bawat kaso ay dumaan sa itinakdang proseso ng batas at may mga dokumento, testimonya, at iba pang ebidensyang isinumite sa mga kinaukulang ahensya at hukuman. Sa huli, ang mga korte at iba pang legal na institusyon pa rin ang may kapangyarihang magpasya kung may pananagutan o wala ang bawat akusado.